จริงๆผมจะเรียกโบ๊ทก็ได้นะแต่ว่าอยากช่วยพี่ไง Review konti na lang yung option guys kasi magsasarado na sila eh. โอ้โหตกหนักมากโอ้โหไม่เดี๋ยวผมไปซื้อเดี๋ยวพี่มีปะของผมมีอ๋อเดี๋ยวผมไปซื้อของผม I've got some really bad news guysสวัสดีครับฮันส์ครับso nandito tayo ngayon guys sa BTS Paya tayo kasi itong area naman ang i-explore natin and may gusto akong murang buffet na puntahan guys so tara guys samahan nyo ko medyo magmamadali tayo kasi baka maubusan na tayo ng mga handa eh so tara guys samahan nyo ako sa araw na to huwag naman sanang umulanสวัสดีครับพี่ว่างไหมครับว่างไหมครับไปร้านบุฟเฟ่เจ๊อไหร่ครับมันอยู่แถวนักกษัตริย์ครับร้านนี้ครับประมาณ4กิโลเมตร13นาทีเส้นเรียบทางรถไฟใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคไปเท่าไหร่ครับ40 บาทโอเคครับพี่จริงๆผมจะเรียกโบ๊ทก็ได้นะแต่ว่าอยากช่วยพี่ไง โอเคป่ะเหมือนฝนจะตกmedyo pumapatak-patak na yung ulan guys so totoo nga na may ginagawa ditong subway sa may Pratunam area guys so kung ayaw nyo ma-experience yung traffic na gagaya nito avoid nyo muna yung lugar na toตรงนี้เหรอพอดีผมไม่ค่อยมาเหมือนกัน40 บาทมันไม่ใช่ร้านหนูเหรอเหมือนเห็นป้ายเมื่อกี้ไม่ดันไม่ดูเคยมากินปะไม่เคยกินด้วยกันไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงให้เป็นบุฟเฟ่ต์โอเคครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับOkay. Dito na tayo guys. Kaso parang sarado na yata kasi anong oras na eh? 3:30 na eh. Meron pa kayong natira? AdaครับOkay, so kuha muna tayo ng pinggan sandok tayo ng kaninได้ครับวันนี้คนเยอะไหมครับซื้อของก็อันนี้อะไรปลาครับโอ้แล้วครับขอบคุณครับ
Riverview. Konti na lang yung option guys kasi magsasarado na sila eh. Pakita ko lang yung itsura ng kainan nila guys. Kapag lunchtime daw, maraming tao dito eh. Yung mga rider. Dito sila kumakain. Pantawid gutom. Eat all you can do sa halagang 50 baht guys eh. Maganda sana yung vibe guys, kaso hindi ko gusto yung amoy ng kanal. Pero okay talaga siya, masarap naman yung pagkain. Lalo na yung egg. Medyo matigas nga lang yung kanin, pero syempre, ano pa yung i-expect mo kapag ganito ka mura, di ba? Pero yung mga ganito kasing restaurant, marami siyang natutulungan eh. Marami siyang pamilya or mga tatay or rider na itatawid yung pang-araw-araw nilang buhay. Kasi sa halagang 50 baht eh, matatawid mo na yung gutom mo eh. Kaya gusto kong i-support yung mga ganitong business guys. Humipad si Yuro eh. Wala ang kotse na. Tikman ko lang saglit yung patsiyo nila guys and then alis na tayo kasi may gusto akong puntahan na cafe, local cafe. Dito lang din malapit. Okay guys, tapos na tayong kumain. Ngayon may pupuntahan naman akong cafe na malapit lang dito guys. And kailangan natin magmadali kasi anong oras na eh. Ayoko namang uminom ng kape ng alas 4 o alas 5. Tsaka magsasarado na rin kasi. Wait, maghanap tayo ng Bolt. Buko Mary. Kailangan kape itong ay สถานที่มักกะสันนะครับมันเป็นกาแฟเล็กๆโอ้โหตกหนักมากโอ้โห ใกล้แล้วจอดก่อนก็ได้ครับพี่ เจอกันผลมีไม่เดี๋ยวผมไปซื้อเดี๋ยวพี่มีปะ ของผมมี อ๋อเดี๋ยวผมไปซื้อของผมแป๊บนึงนะมีใส่เดียวใช่ไหมครับ อันนั้นด้วยนะคะ มีครับขอบคุณครับครับ Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa mga oras na to, bigla na lang nag-stop yung recording ng audio kahit tuloy-tuloy pa rin ang pagre-record ng video. Meron namang backup files, pero kahit yung backup files na nasa mic din mismo ay walang audio. Sa tagal ko nagbablog gamit ang DJI, never ko pang na-experience yung ganitong sitwasyon. I love DJI products since 2020, kaya wag naman sana ganito. Dahil sa lakas ng ulan at busy sa kakahanap ng coffee shop, hindi ko pa rin namalayan na may problema na pala sa audio. And after kong maka-experience na ganito, sobrang mag-iingat na ako sa susunod. Pero sa totoo lang, sa mga oras na to, naisip ko na umuwi na lang dahil sa lakas ng ulan at para ulitin na lang yung video sa ibang araw. Pero naisip ko rin na nasa labas na rin naman ako and bigla rin namang tumigil ang ulan. Kung nakinig lang sana ako sa sarili ko, mas malalaman ko sana ng mas maaga yung problema sa audio. Maghapon hanggang gabi pa naman ako nag-ikot-ikot sa Pratunam para may share sa inyo tapos ganito pa ang nangyari. Sa sobrang busy ko that day, hindi ko na rin na double check yung video ko kung may audio ba. E nalaman ko na ito kung kailan gabi na. So from here, all the way sa dulo ng video is puro voice over na lang. Kaya pasensya na talaga sa inyong lahat guys. Dahil sa lakas ng ulan, nahirapan si Manong driver na hanapin yung coffee shop na gusto kong puntahan. Ilang beses kami nagpaikot-ikot hanggang sa nag-decide na lang ako na ibaba niya ako dun sa may train station. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga taga doon kung saan ko ba makikita yung coffee shop. Naglakad din ako paikot pero hindi ko pa rin makita hanggang sa tinanong ko na kay ate kung pwede bang maglakad sa release na to. Nung sinabi niyang pwede daw, natuwa na agad ako kasi alam ko na nasa release nga mismo yung coffee shop. Nagulat ako kasi may mga bahay din palang nakatira dito kahit sobrang dikit na nila sa release. After ko maglakad ng mga ilang minuto ay natagpuan ko na rin ang local na coffee shop na hinahanap ko at ito ang Jackrell Slow Bar. Nag-order ako ng Ice Americano and hindi ko expected na mas magiging masarap pa yung timpla ni Kuya
kaysa sa mga high-end na coffee shops. Ang bait ni Kuya ay napasarap yung kwentuhan namin and pinatikim niya rin sa akin yung iba't ibang coffee beans niya. Sinubukan ko rin yung Thai milk tea ni Kuya Jack and nasarapan din ako sa timpla niya kahit yung espresso machine ang ginamit niya sa pagtimpla. Nandun pa rin yung tamang kulay at aroma and rich pa rin yung lasa ng Thai milk tea. Maya-maya ay dumating na rin yung train. Bukod sa mga coffee and drinks ni Kuya Jack, isa na rin to sa mga highlights dito. Remind ko lang na magdoble ingat kayo kapag pupunta kayo dito dahil sobrang bilis at lapit ng train. Friendly at ang bait din ng asawa ni Kuya Jack. Kaya napahaba din ang kwentuhan namin at pinicturean niya pa kami. After nun, doon ko na rin na-discover na may shortcut din pala straight from the Prato na market. Nilakad ko lang siya ng diretso and dito, marami kang makikita mga Thai street foods. So kung gusto nyo rin pumunta doon sa coffee shop ni Kuya Jack, hanapin nyo lang itong One Food Center dito sa Pratonam, then saka nyo siya lakarin diretso papasok. Nag-ikot-ikot na rin ako dito sa Pratonam and sa maniwala kayo or sa hindi, first time ko lang makapunta dito. Maraming kainan, maraming shoppingan, maraming kabayans, and maraming ding mga Indians. Kaya feeling ko parang wala na ako sa Thailand eh. It's either nasa Pinas ako or nasa India. Pero now I understand na rin kung bakit marami sa mga kababayan natin ang gustong-gusto magstay sa area na to kasi for food and shopping talaga. Pero kung ako ang tatanungin mo, malayo siya sa mga tourist spots gaya ng mga Grand Palace, Wat Arun, Chinatown, Songwat, Talatnoy at iba pa. And if around Prato na market ka mismo nagstay, medyo malayo-layo na rin siya sa mga BTS stations. Plus, matraffic din sa area na to. So just a reminder guys. Nag-ikot-ikot na rin pala ako sa loob at labas ng Platinum Mall. 15 years ago, isa to sa mga favorite shoppingan ko dito sa Bangkok. Kasi ang daming options and maporma talaga yung mga damit na binibenta nila dito. Kung ginutom ka naman sa kaka-shopping, may food court rin sila sa taas and marami ring iba't ibang food options. Pati na rin dito sa labas, kaya hanggat hindi ka pa nauubusan ng pera, hindi ka talaga magugutom dito. Dumaan din ako saglit sa Palladium Mall. Sobrang tagal ko nang hindi nakapunta dito, pero since pare-pareho lang din naman yung mga tinda nila, kaya umalis na rin ako kaagad. Habang tumitingin ako ng mga shorts ay may bigla na lang lumapit na kabayan at nagpa-picture sa akin. Sa mga oras na to, medyo gutom na rin ako, kaya bigla akong natakam sa nilulutong pad thai ni ate. Masarap sana yung pad thai, pero medyo salty lang siya para sa akin. Naparami ata yung lagay ni ate ng fish sauce. After nun, pumunta na ako sa Toto Inasal para kumain ng halo-halo. If matagal ka nang nakafollow sa akin, I'm sure na alam mo na favorite ko rito when it comes to halo-halo. Pero napansin ko lang na mostly mga taga Myanmar na ang mga staff nila and wala na rin mga kababayan natin. Pero masarap pa rin naman yung halo-halo nila and sa mga oras na to, doon ko palang na-realize na wala palang audio yung mga videos ko. I've got some really bad news guys. After kong i-check yung mga footage ko just now, after ko i-check yung mga videos ko just now, wala pala siyang sound guys. Hindi ko alam kung ano yung may problema, kung yung camera ko o yung microphone ko. Basta wala talaga siyang sound, halos lahat. So nandito ako guys sa Central World para pumunta dun sa BGI Center para tanungin kung ano nangyari kasi I have no idea talaga eh. Kailangan ko na bang bumili ng bagong mic? Kasi sayang yung vlog natin kapag walang audio eh. Okay guys, nakikita ko na yung DJI. Sana matulungan nila ako kasi nakakasad lang eh. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Sorryครับพี่สอบถามได้ไหมครับพอดีอยู่ๆมันก็ไม่ติดเสียงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็เชื่อมนะเชื่อมต่อแต่ว่าไม่มีเสียงเลยครับ check Okay guys, thank you kuya. Pinagaan mo yung loob ko. Kasi akala ko uuwi ako ng luhaan eh. Nawalan na ako ng gana kanina kasi nga sabi ko paano ba to? Buong araw ako nag-vlog tapos walang audio. Pero hindi pa tayo 100% sure guys. I-check pa natin yung audio files mamaya pagdating natin sa bahay. And then natin malalaman kung iiyak pa tayo o hindi.